Kamusta po mga kababayan? Kamusta pong muli? Nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po. Bago po tayo mag-umpisa ng komentuhan, magandang araw po muna. Tanghali, siyempre po magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng mundo, tayo naroon mga kababayan. Naway maingatan po tayo. Ito po, umpisa na po natin ang ating kukomentuhan. Ito po, nabuhay pong muli. Mga katambay, hindi po nabuhay pala. Napakadalas po nating mapanood sa balita. Lalo po sa pamilya Duterte, di ba? Sikat na sikat po kasi ang pamilya Duterte. Ang problema po kasi ng bansa natin, napakalaki po kasi problema ng bansa. Hindi po kasi kahirapan ng problema at kawalan ng trabaho. At nagtataasan siyempre mga bilihin. At napakahina ng ating ekonomiya. Ang talagang problema lang po ng lipunan ay ang mga Duterte. Kaya dapat pong tutukan, mga katambay. Ito po, inuumpisahan na po, mga kababayan. Inuumpisahan na po ng DOJ na imbestigahan na po ang EJK. Kasi malalim po kasi ito eh. Komentuhan po natin. Napakaganda komentuhan na ito. Kaya po pinupost nilang imbestigahan. Di po ba? Para malalaman po natin. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Samantala, dating Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan na ng Department of Justice Task Force kaugnay umano ng extrajudicial killings sa war on drugs. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa DOJ, Christian Yosores. Christian, magandang hapon. Magandang hapon siyang kasali na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iniimbestigahan ng Pinoong Task Force ng Department of Justice na nag-iimbestiga sa mga kaso ng umunoy EJK sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinag-aaralan ngayon ng task force ang posibilidad na paglabag ng dating Pangulo sa international humanitarian law. Bukod dito, tinitingnan ng task force ang posibleng paglabag din ni Duterte sa iba pang batas gaya ng revised penal code at ilang special laws. Aminado si Remulla na hindi malabong mag-overlap o matabunan ang iniimbestigahan ng International Criminal Court o ICC dahil sa mga pag-amin at pahayag ni Duterte sa Quadcom hearing ng Kamara. Pero sisikapin nila maging iba ang reklamong ihahanda ng kagawaran laban sa dating Pangulo. Kaserbisyo mo sa DOJ, Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 630. Ayan po, narinig po natin mga katamay ang balita. Talagang seryoso na ang bagong Pilipinas. Ito na po ang kanilang malaking proyekto na gagawin sa bansa. Talagang trabahuhin po ang mga Duterte. Ayan po, sa pamumuno na po ng DOJ Secretary, mga katamay. Matindi, no? Talagang alam mo talaga, umpisa pa lang ng galawan ng ginagawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Talagang papabagsak na po ito. Talagang ito po kasi malalim na politika. Lagi ko po sinasabi, malalim na politika. Dahil napakahirap pong talunin ng pamilya Duterte. Lalo po ito, di ba? Sinasabi ko lagi, gusto nilang hawakan ang syudad ng Davao. Meron po silang pinupwesto riyan. At alam naman po natin, tumatakbo rin po mayor ang dating Pangulo, Rodrigo Duterte. Di ba? Kasi hindi po matatalo sa Davao yan. Real talk. Di ba? Dito po, talagang puspusan na po. Ginagamit na po ang puwersa, pera ng taong bayan. Puwersa, pera ng taong bayan para po sa pagpapabagsak. At ito po, komento na inyong lingkod, komento ko. Kaya kailangan po nilang gawin ito, na puspusin, madaliin, na mabigyan at malagyan ng kaso ang dating Pangulong Duterte para po ito maging isang malaking ground din po sa ICC. Kasi wala kaso eh. Wala pang isinasampa na kaso sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Meron pong mga kaso siya na sinampa kasama ang human rights. Di po ba? Binasura lang po ng Supreme Court yung mga kinaso po ng grupo po ng kasama ang makakaliwa at human rights. Di ba? Kaya kailangan pong gawin ng ating pamahalaan na mismo ang pamahalaan na po ang magkaso. Lagyan po ng kaso dito sa sinasabing EJK na pinapuputok po at lalo yung war on drugs, yung extrajudicial killing, di po ba? Para pagpasok o nasa Pilipinas na po kasi daw ang ICC at pumuputok at umuugong daw na
ito daw po ay parang inaalagaan pa o talagang VIP pa ang dating dahil daw po umuugong lalo sa social media na ito daw po ay talagang hawak na o talagang na ang speaker pa ang sinasabi po sa social media di umano ang talagang ang tumutulong dito sa ICC na nasa Pilipinas na daw po mga kababayan. Nakakalungkot lang po, no? Gobyerno natin talagang ginagawa mong tanga at bobo ang mga justices natin. Umaasa ka, criminal court, mga katambay. Okay, sanay naman po sa kahihiyan ng ating pamahalan Dahil nga hindi naman nahihiya na may issue siya ng droga ayon sa mga nagpapatoto ni Jonathan Morales at Cathy Binag. Sanay na sanay po sa kahihiyan ng ating bansa. Lalo ang Pangulo po yata. Kaya po ito pong nakikita ni Kamanong, komento ko, kahit po nakakahiya tayo sa buong mundo na ang ating justice system ay napakahina. Pagka ito po ay pumasok po ang ICC na hindi naman tayo miyembro na nito. Talagang sanay na sanay naman po talaga sa kahihiyan ang administrasyon po yata natin ngayon. Na masabihan po tayo ng mga bansa na walang kwenta ang justice system natin. Dahil ang gusto mong humatol sa sinasabi mong EJK, war on drugs, ibang bansa pa mag-iimbestiga. Anong klase ang hustisya mo sa bansa mo? Di ba? Nakakahiya ka sa international. Di ba? Samantalang ang ibang bansa, hindi ginagamit yan. Dahil tiwala sila. Tiwala sila sa justice system nila. Lalo ang Estados Unidos. Never ginamit ang ICC, yung International Criminal Court na yan, na malala rin ang krimen sa kanila. Malala rin ang patayan. Di ba? Dahil nga, naniniwala kasi ang Estados Unidos, dahil dyan tayo kumopya ng mga batas. Kinopya natin halos ang ating batas sa Estados Unidos na ang mismong Estados Unidos ay naniniwala na malakas ang kanilang justice system. Pero tayo na kumopya, hindi tayo naniniwala na malakas ang ating justice system. Bakit? Mas naniniwala tayo sa international Ganun po katindi ang ating pamahalaan ngayon. Kaya dito po, sa nakikita po ng inyong lingkod, komento ko. Kasi kung talagang makatotohanan ng EJK, yung sinasabi mong extrajudicial killing, iimbestigahan mo ang mga patayan. Dapat inimbestigahan mo rin lahat. Dahil nga yung sinasabi po ng inyong lingkod, dahil kay Pinoy, ang namatay po sa loob ng 6 na taon na EJK ay 85,000 mahigit sa 6 na taon. 85,000. Kay dating Pangulong Duterte, yung sinasabi pong war on drugs, wala pang 6,000. Wala pang 6,000. Pinalalaki lang po nila. Ginawa pa nilang 30,000. Kahit sabihin mong 30,000 yan, mas malaki pa rin ang 85,000. At ang pinakamalaki, history ng Pilipinas. History ng Pilipinas, ang pinakamalaki sa lahat ng naging presidente, ang pinakamalaking nagkaroon ng EJK, patayan, history ng bansa, ang Pangulong Marcos Sr. di umano. Siya yata ang pinakamalaki sa history ng bansa yata. Pinakamaraming namatay, EJK. Pero ang nag-iimbestiga, anak po ang junior about sa EJK. Nung panahon po yata nila, panahon ng tatay niya, napakarami po na EJK. Hindi lang po 6,000. Baka hindi lang po 85,000 ni Pinoy. Baka nahigitan pa. Pero ngayon, galit na galit po at gigil na gigil at concern na concern sa EJK ang Pangulong Marcos Jr. at sa pangunguna po ng DOJ Secretary. Samantalang nung panahon ng tatay niya, karamihang napapatay doon ay hindi adik, hindi kriminal. Unang-una na po, yung mga nagre-rebelde. Di ba? Hindi po mga durugista yon at hindi karamihan puro hindi durugista. Nakakagulat lang po. Samantalang yung ginawa po ng dating Pangulong Duterte na protektahan ang mga normal na tao at yung mga kabataan na hindi malulong dito, pinoprotektahan, yung sinasabi ko nga, pati po yung mga anak, yung mga magulang
na nagbibigay ng malaking remittance sa ating bansa, mga OFW, yung mga anak nila, anak namin, na protektahan ng 6 na taon. Tapos yung aming kinikita, nagagamit naman ng gobyerno. Di ba? Kaya napakaganda ng ginawa ni dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs. Kasi pati yung mga pamilya ng nasa OFW, yung mga anak sa Pilipinas, na secured. Nagkaroon kasi ng takot ng mga kriminal, mga drogista, drug lord, maliit na porsyento na lang po ang nakakapasok sa bansa noong mga panahon na 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Pero po ngayon, iba na po kasi ang pulisiya ng ating gobyerno ngayon. Halos lahat po sila. Pati po ang ating kapulisan nagsasabi na hindi po maituturing na masamang bisyo ang droga. Di ba? Ang gobyerno po kasi ng bagong Pilipinas ngayon, mismo sila. Hindi po nila itinuturing na salot ang droga. Hindi po nila tinuturing ito na salot, kalaban ng lipunan ang droga. Bagkus nakakatulong pa ito. Nagagamit pa ito sa hanap buhay. Lalo yung mga sinasabing kailangan po ng hindi ka matutulog dahil nagtatrabaho ka. Matindi. At ganun din po. Ganun din po yung isang abogado na gustong ipadakip na yata sa ICC. Yung isang abogado na tumatakbo pong party list ng Akbayan, si Attorney Cristina Conti. Ganun din po ang pahayag niya na ang droga ay hindi maituturing na salot. Parang bitamina pa, mga tambay. Lalo nga daw doon sa mga naghahanap ng extra strength o power, mga tambay. Ibang klase, no? At ganun din po. Ang pamahalaan ngayon, hindi nila itinuturing na salot ang droga. Kaya nga walang war on drugs. Ang war on drugs nila iba. Iba po. Iba. Hindi po natin nakikita na puspusan dahil lumagana po ang droga. Lumagana pang krimen. Pag may droga at lulong sa droga, ano kasunod yan? Krimen. Dahil mahal ng droga. Walang hanap buhay ang mga mahihirap na lulong sa droga. Saan kukuha ng pambilihan? Di gagawa ng krimen. Di po ba? Kaya dito po, yung sinasabi ko nga po mga katambay, ginagawa po nila ito dahil sa ICC. Kailangan po kasi ng ground. Kailangan ng gobyerno mismo ang sinasabing nangunguna na against sa war on drugs, against sa EJK, ang gobyerno, para pagpasok at sa Pilipinas na ang ICC, para sa pag-iimbestiga po ng ICC, ay makatotohanan. Kasi mismong gobyerno ay talagang nakasuporta po dito sa sinasabing paglabag sa EJK. Di ba? Gamitan mo na lang logic yan eh. Kaya mamadaliin nilang isampa ang kaso niyan para pagpasok ng ICC. O di ba? ICC, gobyerno. Magkakaroon po ng both investigation yan. Kasi nakasuporta kasi eh. Hindi na po kasi against ang gobyerno. Ayaw na nila ngayon ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kaya pagpasok ng ICC, suportado ng gobyerno. Siyempre, kailangan dalhin nyo na yan. Dahil mismong gobyerno, hindi nagustuhan ang ginawa niyan. Kaya pagpasok ng ICC, dalhin nyo na si Duterte. At bibigyan namin kayo ng suporta. Ganun lang yan eh. Ginagawa kasing tanga ang mga Pilipino. Pero, DOJ Secretary, bago ka manggigil sa war on drugs, tingnan mo muna ang bakuran mo. DOJ, at tingnan mo muna ang probinsya mo. Kamusta po ba ang Cavite, lalo sa droga? Kamusta po ba ang Cavite, mga kababayan? Yung mga kababayan natin dyan na tumatangkilik sa inyong kababayan, kay Kamanong, nagtatanong po, si Kamanong, kamusta po ba dyan sa inyo sa Cavite? Kamusta po ba droga dyan? Ang droga po ba dyan ay vitamins na nakakatulong po sa trabaho po? Dahil yun po ang sinasabi ng gobyerno ngayon, vitamins yan. Na dagdag lakas daw po yan. Kaya lang, masama niyan. Pagka yung side effect niyan, nakakasira ng ulo. Mga tama, ibang klase, no? Ang nagpupus talaga na sa war on drugs, sa droga, EJK ay ang isang napakalinis na secretary DOJ na walang bahid,
Walang bahid issue pagdating sa droga, mga tambay. Walang bahid. Lalo ang kanyang pamilya. Lalo ang kanyang junior. Lalo ang kanyang junior. Di ba? Walang issue ang kanyang pamilya pagdating sa droga. Lalong-lalo na ang kanyang junior. Di ba? Kaya dito po mga kababayan, malalaman po ito. Pagka tinuloy po nila, ay pinus ng pinus. Di ba? At wala man lang po silang concern. Kasi lumalabas dito, mas pinoprotektahan po nila yata ang tumatangkilik sa droga, krimen, kaysa po sa mga Pilipino na tinatangkilik po nito ay kapayapaan. Ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, yung proteksyonan ang mga hindi gumagamit sa droga. Dahil nakita po natin ng mga panahon na yon, ang naging side effect po nito, pati buntis, matatanda, ginagahasa, pinapatay, pati po mga anak natin na umuuwi galing sa trabaho, hino-hold up, sinasaksak ng mga lulong sa droga. Pinoprotektahan ni dating Pangulong Duterte yan. Pero ngayon, iba na po ang proteksyon ng ating pamahalaan. Pinoproteksyon na po ang mga drogista yata, mga drug lord, mga kriminal, pati yata korupsyon. Kaya dito, i-push nyo lang po na i-push yan. Pangulong Marcos, DOJ Secretary, i-push po nyo na i-push yan. Ganyan po kasi tumanaw ng utang na loob ang Tatak Marcos. Tatak Marcos, makabalik sa kapangyarihan, ayaw nang matalo, sinasabi nga ni Vice President, ayaw nang matalo kay Lenny, at naipalibing ang magulang, nahawakan ng kapangyarihan, ayan po. Papasukin ng ICC, dalhin sa ibang bansa, doon litisin, at kasama ng tumutulong po ngayon, mga kababayan. Kaya, malalaman naman po yan. Ang mga Pilipino, nagmamasid lang po yan. Nagmamasid lang mga Pilipino. Di po ba? Hindi po tanga at bobo mga Pilipino ngayon. Trabaho lang ninyo. Magtatatlong taon na. Ang ipinakita nyo na trabaho, number 1, Duterte. Sa hirap ng buhay ngayon. Sa hirap ng buhay, kakarampot na kita. Ang solusyon nyo lang na binigay, magtatatlong taon, Duterte lang. Ibang klase kayo. Intayin nyo po, DOJ. Intayin nyo po ang galit ng mga Pilipino. Ginagalit nyo ng husto. Yung pasensya ng mga Pilipino, inuubos na po yata ng bagong Pilipinas. Ginagawa nyo pong tanga. Hindi po lahat ng Pilipino ay nasasapalan at nabubusalan po ng pera na galing yata sa taong bayan. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot man na ganito ang sinapit ng ating bansa. Talagang pagdating sa pamumulitika na ayaw nang mawala sa kanilang kapangyarihan, talagang kitang-kita na po natin ang ginagawa na po ngayon. Lantara na po. Lantara na ang pamumulitika. Muli po, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na tambayang makabayan. Komento na inyong lingkod. At ganun din po sa mga nagla-like, share, and subscribe, and comment. Maraming salamat po mga tambay. Isama po natin sa dasal, panalangin ng ating bansa, lalo po ang ating lalo-lalo po ang pamilya Duterte, na sana po'y malagpasan po ito. At syempre, magmasid po tayo mga kababayan. Magmasid po tayo sa ginagawa po ngayon ng ating gobyerno. Tama ba ito o mali? At dadalhin ba tayo dito sa kapayapaan? Dadalhin ba tayo sa pag-unlad? O sa pag-unlad lang nila? Magmasid po tayo. Muli po, maraming salamat po. Ingatan nawa. Bye-bye.